gaya sa akin. In-out tea. Habang isinasalpak ni Rina ang oxygen mask kay Isabel, ang mga kamay niya ay hindi nanginginig. Bawat kilos niya ay may kasiguraduhan. Kinuha niya ang isang hiringgilya mula sa emergency kit at mabilis na naghanda ng gamot. Ito po ang emergency tranquilizer niya. Kailangan nating pakalmahin ang puso niya, paliwanag niya kay Theo, hindi man lang nag-aangat ng tingin. Ang buong atensyon niya ay nasa pasyente. Nakatayo lang si Theo sa isang tabi, napako sa kanyang kinatatayuan, pinapanood ang bawat galaw ni Rina. Ang babaeng inakala niyang mahina, ang babaeng pilit niyang iniiwasan, ay siya palang tanging matatag na pader sa gitna ng kanilang gabi ng lagim. Sa mga sandaling iyon, hindi niya nakita ang babae sa bar o ang nurse na kanyang nakaaway. Ang nakita niya ay isang bayani. Dahan-dahan, ang nakakabinging tunog mula sa monitor ay nagsimulang bumagal. Beep 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 beep. Ang paghinga ni Isabelle ay naging mas maluwag. Ang kulay ay unti-unting bumabalik sa mukha nito. Nakatulog ito dahil sa gamot, ngunit isang pagtulog na payapa. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa lahat. Niyakap ni Doña Elvira ang kanyang sarili, habang si Theo naman ay napasandal sa pader, ang mga binti tila biglang nanghina. Nang ang lahat ay kumalma na, si Rina ay tahimik na nagligpit ng kanyang mga gamit. Ang komandante ay nagbalik na sa pagiging anino. Ngunit hindi na siya isang anino sa mga mata ni Theo. Sinundan niya ito nang lumabas ito ng silid para magpunta sa hardin, marahil para kumuha ng sariwang hangin. Ang ambon ay tumila na. Ang buwan ay sumilip mula sa likod ng mga ulap, nagbibigay ng isang maputlang liwanag sa mga basang halaman. Rina, tawag niya. Huminto ito sa paglalakad ngunit hindi lumingon. Salamat, sabi ni Theo, ang boses ay taos-puso. Iniligtas mo ang buhay niya. Trabaho ko lang yon, sagot nito, ang boses ay pagod. Ngunit para kay Theo, hindi na iyon sapat. Ang gabing iyon ay nagpabago sa lahat. Ang takot na mawala si Isabelle, ang pasasalamat kay Rina, ang lahat ng pinipigilan niyang emosyon, lahat ay sumabog sa loob niya. Nilapitan niya ito at marahas na hinawakan sa braso, iniharap sa kanya. Hindi, git niya, ang boses ay nanginginig. Hindi lang iyon trabaho. Nakita mo ba sila sa loob? Nakita mo ba ako? Lahat kami, wala kaming nagawa. Pero ikaw di. Tinitigan siya ni Rina, ang mga matay nagtatanong, naguguluhan. Hindi ko na kaya, Rina, pag-amin ni Theo, ang boses ay basag, ang lahat ng kanyang depensa ay gumuho na. Hindi ko na kayang magpanggap. Hindi ko na kayang tumingin sa'yo araw-araw na para bang wala lang. Hindi ko na kaya ang bigat dito sa dibdib ko. Hinawakan niya ang mukha nito gamit ang dalawang kamay. Ang mga mata nila ay nakatitig sa isa't isa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng tahimik na hardin, wala ng Doña Elvira, wala ng Isabelle. Tanging silang dalawa lang. At bago pa man makapagsalita si Rina, bago pa man siya makaiwas, ibinaba ni Theo ang kanyang mukha at siniil ito ng isang halik. Hindi ito isang halik na malambing. Ito ay isang halik na marahas, desperado, at puno ng lahat ng kanilang hindi masabi. Isang halik ng pasasalamat, ng pagnanasa, ng pagkalito, ng pagkakasala. Sa una, nanlaban si Rina, itinutulak ang kanyang dibdib. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman ni Theo ang paglambot ng katawan nito, ang pagsuko ng mga labi nito, ang pagkapit ng mga kamay nito sa kanyang mga braso na parabang nalulunod na humahawak sa isang salbabida. Ang tunog lang ng mga kuliglig at ng kanilang mga naghahabol na hininga ang naririnig. Ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ngunit hindi nila alam, sa itaas, sa bintana ng silid ni Isabelle, may isang aninong nakatayo. Nagising si Isabelle dahil sa ingay sa labas. Dahan-dahan siyang bumangon, medyo nahihilo pa, at sumilip sa bintana para tingnan kung ano ang nangyayari. At doon, sa hardin, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, nakita niya ang isang eksenang dumurog sa kanyang puso. Ang kanyang fiancé at ang kanyang nurse. Magkayakap. Naghahalikan. Automatikong napataas ang kanyang kamay at tinakpan ang kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbing gustong kumawala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at sakit. Ang puso niya, nakaliligtas lang mula sa isang atake, ay ngayon muling pinipiga, hindi ng sakit, kundi ng isang matinding pagtataksil. Ang halik na iyon sa hardin ay hindi lang isang halik.
Isa itong lindol na yumanig sa pundasyon ng mundong maingat na itinayo ni Rina sa loob ng mansyon. Pagkatapos nyon, ang bawat segundo ay naging isang pagtitiis. Ang bawat paghinga ay may kasamang konsensya. Ang hangin sa pagitan nila ni Theo ay naging mabigat at siksik, puno ng mga salitang hindi masabi at mga tanong na hindi matanong. Ngunit ang pinakamatinding pagbabago ay hindi nagmula kay Theo, kundi kay Isabelle. Kinaumagahan, pumasok si Rina sa silid ni Isabelle, dala ang tray ng almusal at gamot nito. "Good morning, Ma'am Isabel. Oras na po para sa gamot nyo," sabi niya sa pinakamasayang tono na kaya niya. Hindi lumingon si Isabel mula sa pagkatingin sa bintana. "Ilapag mo na lang diyan," sabi nito, ang boses ay kasing lamig ng umaga sa Tagaytay. Nagulat si Rina sa tono nito. Dati, palagi itong umingiti at nagpapasalamat. "Ako na po ang Sinabi kong ilapag mo na lang, putol ni Isabel, lumingon ito sa wakas. Ang mga mata nito ay walang emosyon, ngunit may isang bagay sa ilalim, isang kislap ng sakit at yelo. "Kaya ko na. Hindi ko kailangan ng tulong mo." Natigilan si Rina. Ang mga salitang kaya ko na ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Hindi ito tungkol sa gamot. Ito ay tungkol sa kanya. Alam ba niya? Nakita ba niya sila? Ang tanong ay umalingaw sa isip ni Rina, kasabay ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno ng malalamig na pakikitungo at mga pader na hindi nakikita. Tinatanggihan ni Isabelle ang tulong ni Rina sa maliliit na bagay. Nagpapabukas ito ng libro sa katulong sa halip na sa kanya. Nagpapatimpla ito ng tsaa kay Theo. Bawat kilos nito ay isang malinaw na mensahe, hindi ka na kailangan dito. Sinubukan ni Rina na kausapin si Theo. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niyang malaman kung ano ang gagawin. Ngunit tila ba ang tadhana ay laging may ibang plano. Sa tuwing susubukan niyang lumapit, sa tuwing magkakaroon siya ng pagkakataon, laging may hahadlang. Isang beses, nakita niya itong mag-isa sa library. "Theo," tawag niya ng mahina. Lumingon ito, ang mga matay puno ng pag-asa, ngunit bago pa man siya makalapit, pumasok si Doña Elvira. "Mateo, halika. May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa mga imbitasyon." At hihilahin na siya nito palayo, iiwan si Rina na nakatayo, talunan. Sa isa pang pagkakataon, nagkasalubong sila sa pasilyo. "Rina, kailangan nating," simula ni Theo, ngunit biglang lumabas si Isabel mula sa kanyang silid. "Theo, Gintay love, samahan mo naman akong maglakad-lakad sa hardin." Ang ngiti ni Isabelle ay para kay Theo, ngunit ang mga mata nito, nang dumaan sa kanya, ay puno ng panunumbat. Pakiramdam ni Rina ay nababaliw na siya sa pag-iisip. Ang mansyon ay naging isang kulungan, at ang bawat sulok ay may mga matang nakamasid. Isang hapon, habang dumadaan siya sa tapat ng opisina ni Doña Elvira, naabutan niyang bahagyang nakabukas ang pinto. May kausap ang matanda sa telepono. "Magaling, Ricardo. Ipadala mo sa akin ang kopya ng lahat ng dokumento," sabi ng Donya. May narinig si Rina na kaluskos ng mga papel. Nakikita ko na. Ang ama isang kilalang negosyante. At iniwan niya ang ina para sa isang mas mayaman? Napakaganda. Napatigil si Rina sa paglalakad. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nanlamig. Ang kanyang ama? Paano? Paano nalaman ng matanda? Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng pinto. Nakita niya si Doña Elvira na nakaupo sa kanyang silya, hawak ang isang brown na folder. Habang binabasa nito ang mga papel, isang dahan-dahang ngiti ang sumilay sa mga labi nito, isang ngiting hindi ng kasiyahan, kundi ng purong tagumpay ng isang demonyo. Mana-mana lang pala, bulong ng matanda sa sarili, bago isinara ang folder. Ang tunog ng pagsara niyon ay parang isang hatol. Mabilis na umatras si Rina, ang puso niya ay dumadagundong. Nanginginig siyang naglakad pabalik sa kanyang silid. May hawak na arma si Doña Elvira. Isang armas na nakatutok hindi lang sa kanya, kundi sa pinakamasakit na bahagi ng kanyang nakaraan. Alam na niyang malapit na ang katapusan. Kailan ito sasabog? Kailan? Ang sagot ay dumating kinagabihan. Nasa kanyang silid siya, nag-iisip kung paano tatakas sa sitwasyong ito, nang mag-ring ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. "Hello," sagot niya. Isang boses na binago ng teknolohiya,
isang boses na garalgal at nakakakilabot ang sumagot. Rina Cruz. Sino to? Isang babala, sabi ng boses. Alam namin kung sino ka. Alam namin ang ginagawa mo. Alam namin ang sikreto ng pamilya mo. Lumayo ka sa mga Devilla kung ayaw mong masira ang buhay mo. Lumayo ka kay Theo kung ayaw mong malaman ng buong mundo na anak ka sa labas ng isang lalaking nang iwan sa inyo para sa pera. Bawat salita ay isang punyal na bumaon ng malalim. Sino ka? Sigaw ni Rina, ang luha ay nagsimula ng mamuo. Isipin mo na lang na isa akong kaibigan, tumawa ang boses, isang tawang nakakapangilabot. Ang oras mo ay paubos na. Click! Ibinagsak niya ang telepono na parabang napapaso. Napaupo siya sa sahig, ang likod ay nakasandal sa pader. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, nanginginig sa takot at galit. Ito na. Ito na ang atake. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkabigla, isang katok ang narinig niya sa pinto. Nurse Rina. Pinapatawag po kayo ni Senora Elvira sa sala, sabi ng isang katulong. Kayo po, si Senorito Theo at si Senorita Isabel. Tumayo si Rina, ang mga binti tila gulaman. Ito na. Ang paghukom. Habang naglalakad siya sa mahabang pasilyo, patungo sa sala, bawat hakbang ay parang 1 kilometro. Ang bawat anino ay tila may mga matang humuhusga. Pagdating niya sa bukana ng sala, nakita niya silang tatlo. Si Doña Elvira, nakaupo sa kanyang trono, kalmado at naghihintay. Si Isabelle, nakaupo sa tabi nito, ang mukha'y blanko. At si Theo, nakatayo malapit sa bintana, ang mukha'y puno ng pag-aalala. Lahat sila ay napatingin sa kanya pagpasok niya. Ngumiti si Doña Elvira, isang ngiting matamis ngunit puno ng kamandag. Mabutit narito ka na, Rina, sabi nito sa isang boses na malambing ngunit nakakayanig. Maupo ka. May mahalaga tayong pag-usapan. Isang bagay tungkol sa pamilya. Pumasok si Rina sa sala at para kay Theo, para bang ang lahat ng hangin sa silid ay biglang ninakaw. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ang pamumutla sa mga pisngi nito. Gusto niyang tumakbo palapit dito, hilahin ito palayo, at protektahan mula sa kung anuman ang nakaambang bagyo. Ngunit ang mga paa niya ay tila ibinaon sa sahig, pinipigilan ng matalas na titig ng kanyang lola. Naupo si Rina sa silyang nasa tapat ni Doña Elvira, na para bang isang akusadong haharap sa kanyang hukom. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat, halos ninatngat ng tunog ng grandfather clock. Nagtataka ka siguro kung bakit ko kayo ipinatawag lahat dito, simula ni Doña Elvira. Ang boses ay matamis na parang pulot, ngunit may nakatagong lason. Kinuha nito ang isang brown na folder mula sa mesang katabi nito. Ang simpleng kaluskos ng papel ay umalinggaw sa silid na parang isang putok ng baril. Bilang ulo ng pamilyang ito, pagpapatuloy nito, tungkulin kong siguraduhin ang kapakanan at karangalan ng pangalang Devilla. Tungkulin kong protektahan ang aking apo mula sa mga taong may masamang hangarin. Binuksan nito ang folder. At sa pagtupad ko sa aking tungkulin, marami akong natutuklasan. Tumingin ito ng diretsyo kay Rina. Halimbawa, natuklasan ko ang isang napaka-interesanting bagay tungkol sa iyong pamilya, Rina Cruz. Naramdaman ni Theo ang pag-igting ng kanyang mga kalamnan. Lola, ano ba ito? Sabi niya, sinusubukang pumagitna. Manahimik ka, Mateo, sagot ng matanda, hindi man lang inaalis ang tingin kay Rina. Matuto kang makinig. Mula sa folder, kinuha nito ang isang papel. Ayon dito, ang iyong ina, si Mercy Cruz, ay hindi kailanman ikinasal. At ikaw, Rina, ay isinunod sa kanyang apelyido. Ngunit ang iyong ama ay isang kilalang negosyante. Isang Don Ricardo Aguilar. Isang taong mayaman, ngunit mas pinili ang isang mas mayaman pang pamilya at tinalikuran ang ina mo habang ipinagbubuntis ka. Bawat salita ni Doña Elvira ay isang malupit na hagupit. Nakita ni Theo ang pagyanig ng mga balikat ni Rina, ang pagyukom ng mga kamao nito sa kanyang kandungan. Ang kanyang puso ay dinudurog para dito, ngunit ang kanyang dila ay tila na paralisa. Nakakatawa, hindi ba, umisi ang matanda? Tila ba nasa dugo na ninyo ang pag-akyat sa lipunan gamit ang ibang tao? Ang ina mo, sinubukang gamitin ang pag-ibig para umangat. At ikaw naman, tila sinusundan ang kanyang mga yapak. Tama na yan, sigaw ni Theo, hindi na makatiis. Ngunit huli na ang lahat.
Tumingin sa kanya si Doña Elvira, ang mga mata ay nanlilisik. Huwag kang makialam, Mateo. Para din ito sa'yo. Hindi mo ba nakikita? Ginagamit ka lang niya, tulad ng kung paano ginamit ng mga tulad niya ang mga lalaking tulad mo noon pa man. Ibinaling nitong muli ang tingin kay Rina, na ngayon ay nakayuko na, ang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Ngunit nakikita ni Theo ang mga luhang sunod-sunod na pumapatak sa kanyang mga kamay. Kumuha ng tseke ang Donya mula sa isang drawer. Ang tunog ng pagbukas nito at ang pagkaskas ng ballpen sa papel ay nakabibingi. Alam ko ang gusto mo, sabi ng matanda. Hindi mo kailangang magpagod sa pag-aalaga kay Isabelle o sa pag-akit sa apo ko. Heto. Inilapag nito ang isang tseke sa mesa. Ang halagang nakasulat doon ay sapat na para bumili ng isang bahay. Kunin mo iyan. Bayad para sa iyong serbisyo. At para sa iyong paglalaho sa buhay namin magpakailanman. Iyon na ang huling dayami. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Rina. Ang mukha niya ay basa sa luha, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Nag-aalab na ito sa purong galit at pagkasuklam. Tumingin siya kay Theo. Sa isang iglap na iyon, nakita ni Theo ang lahat sa mga mata nito. Ang sakit, ang pagmamakaawa, ang huling hibla ng pag-asang ipagtatanggol niya ito. At sa kanyang kahihiyan, ang nakita nito pabalik ay ang kanyang pananahimik, ang kanyang pagkatuliro, ang kanyang pagiging duwag. Ang pag-asa sa mga mata ni Rina ay namatay at napalitan ng isang nakakawasak na pagkabigo. Sa isang mabilis na kilos, tumayo si Rina. Dinampot niya ang tseke, hindi para tanggapin, kundi para lukutin sa kanyang kamao. Ang pera niyo, di. Sabi niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Ang pera niyong pinagmamalaki na akala niyo ay kayang bilhin ang lahat, pati ang pagkatao ng iba. Lumapit siya sa mesa at ibinato ang lukot na tseke sa harap ni Doña Elvira. Isaksak niyo sa baga niyo ang pera niyo. At sa mga salitang iyon, tumalikod siya at tumakbo. Ang tunog ng kanyang mga takong na humahagibis sa marmol na sahig. Ang malakas na pagbukas at pagsara ng pinto ng mansyon. Rina, sigaw ni Theo, sa wakas ay nakakilos mula sa kanyang pagkaparalisa. Ngunit wala na ito. Kasabay ng pagsara ng pinto ay ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan sa labas, na para bang ang langit mismo ay umiiyak para sa kanya. Napaluhod si Theo sa sahig, ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang mga tuhod. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Ang bigat ng kanyang pagkukulang, ng kanyang kaduwagan, ay dumagan sa kanya na parang isang bundok. Nawala na siya. At kasalanan niya ang lahat. Tumingin siya sa kanyang lola, ang mga mata niya ay nag-aapoy sa isang galit na hindi pa nito nakikita mula sa kanya kailanman. Ano ang ginawa ninyo, Lola? Tanong niya, ang boses ay puno ng sakit at panunumbat. Ano ang ginawa ninyo? Si Doña Elvira ay kalmado pa rin. Kinuha nito ang lukot na tseke at dahan-dahang itinapon sa basurahan. Tumingin ito sa kanyang apong nakaluhod, hindi na may pagmamahal, kundi may pagkadismaya sa kahinaan nito. Iniligtas ko ang kinabukasan mo, apo, sagot nito, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Iniligtas kita mula sa isang pagkakamali. Ang ulan ay walang awa. Ang bawat patak ay parang maliliit na batong bumabagsak sa kanyang balat habang tumatakbo siya palayo sa mansyon, palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa sakit. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo. Ang mga salita ni Doña Elvira ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang sirang plaka ng panlalait. Mana-mana lang pala. Oportunista. Anak sa labas. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang mga salita ng matanda. Ang pinakamasakit ay ang imahe ni Theo, nakatayo, tahimik, hindi makapagsalita para ipagtanggol siya. Ang katahimikang iyon. Iyon ang pumatay sa kung anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Nang makarating siya sa kanilang maliit na inuupahang bahay, basang-basa at nanginginig, sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ng kanyang ina. Anak! Anong nangyari sa'yo? Sa pagkakita sa kanyang ina, ang lahat ng pader na itinayo niya ay gumuho. Humagulhol siya na parang isang bata, ang lahat ng sakit, kahihiyan, at pagod ay bumuhos kasama ng kanyang mga luha. Niyakap siya ni Aling Mercy, hindi nagtatanong, hinayaan lang siyang ilabas ang lahat. Sa bisig ng kanyang ina, sa wakas ay naramdaman niyang ligtas siya. Kinabukasan, bumalik si Rina sa dati niyang buhay.
Nag-file siya ulit ng leave sa ospital para personal na maalagaan ang kanyang ina, na tila mas nanghina dahil sa pag-aalala sa kanya. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras at lakas sa pag-aalaga dito, sa paglilinis ng bahay, sa pagluluto. Pinuno niya ang kanyang mga araw ng mga gawain para walang puwang na matira para sa pag-iisip, para walang pagkakataong maalala ang mga mata ni Theo o ang ngisi ni Doña Elvira. Isang hapon, habang nakaupo siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang pagpatak ng ulan, hindi niya namalayang nakatulala na pala siya, ang kamay ay walang malay na humahaplos sa kanyang mga labi. Ang alaala ng halik sa hardin ay dumalaw na parang isang multo. Isang alaala ng isang bagay na sana'y totoo, ngunit naging sanhi lang ng kanyang pagkawasak. Mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Tapos na. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang ina. Ang mansyon ay naging isang malamig at malawak na kulungan. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na kinausap ni Theo ang kanyang lola. Ang bawat pagkikita nila sa hapagkainan o sa pasilyo ay binabalot ng isang makapal at mabigat na yelo. Si Isabela naman ay laging nasa loob ng kanyang silid, nagpapagaling, ngunit alam ni Theo na may mas malalim na sugat na hindi kayang gamutin ng anumang medisina. Si Theo ay naging isang anino ng kanyang sarili. Gabi-gabi, nilulunod niya ang sarili sa alak sa loob ng library. Ang dati niyang kanlungan na ngayon ay parang isang Bartolina. Tinititigan niya ang mga libro, ang mga tropeo, ang mga larawan ng kanyang mga ninuno, lahat ng simbolo ng kanyang imarangal na buhay. Ngunit ang lahat ng iyon ay walang halaga. Basura. Dahil sa lahat ng yaman at kapangyarihan, naging isa siyang duwag sa sandaling pinakakailangan siya ng babaeng mahal niya. Mahal niya. Inamin niya ito sa sarili sa gitna ng kanyang kalasingan. Mahal niya si Rina. Mahal niya ang tapang nito, ang kabutihan nito, ang lungkot sa mga mata nito na gusto niyang pawiin. At sinaktan niya ito sa paraang pinakamasakit. Isang gabi, habang nakatitig sa kawalan, napadpad ang kanyang tingin sa isang lumang larawan sa kanyang mesa. Isa itong larawan ng kanyang unit sa militar, mga ilang taon na ang nakalipas. Sa tabi niya ay isang nakangiting binata, si Corporal David Reyes, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kanang kamay. Ang Envy ay nanamatay sa isang engkwentro dahil sa isang maling desisyon na ginawa niya. Isang katotohanang pilit na ibinao ng pera at impluwensya ng kanyang pamilya. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang pagkamatay ni David. Ang pagiging sunod-sunuran niya sa kanyang lola. Ang kanyang pananahimik noong gabing iyon. Lahat ay nagmumula sa iisang ugat, ang kanyang kaduwagan. Ang takot na harapin ang kanyang mga pagkakamali. Ang takot na suwayin ang landas na iginuhit para sa kanya. Pera at kapangyarihan lang ba ang mahalaga sa inyo? Ang mga salitang binitiwan niya sa kanyang lola noong nagtalo sila ay bumalik sa kanya. Ngayon, tinatanong niya ang sarili niya, ano ba ang mahalaga sa akin? Tumayo siya, ang isip ay biglang nagkaroon ng linaw sa gitna ng ulap ng alak. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa kampo. Sa halip, nagmaneho siya, paikot-ikot sa Tagaytay, na para bang isang taong nawawala. Ngunit ang totoo, mayroon siyang hinahanap. Dumaan siya sa tapat ng maliit na bar kung saan sila unang nagkita. Sarado ito. Nagtanong-tanong siya sa mga kalapit na tindahan. Walang nakakakilala sa isang babaeng may malungkot na mata. Ang huling lugar na kanyang naisip ay ang Tagaytay Public Hospital. Ipinark niya ang kotse sa malayo at naglakad papunta sa gusali. Mula sa labas, sa likod ng isang malaking puno, nakita niya ito. Nakita niya si Rina. Nakatayo ito sa labas ng ward, nakasuot ng simpleng damit, hindi na ang puting uniforme. May kausap itong isang matandang pasyente na naka-wheelchair. Dahan-dahan nitong isinubo ang lugaw sa bibig ng matanda, habang ang isang kamay ay marahang humahaplos sa likod nito. Ang kanyang mukha ay payapa, ang kanyang mga ngiti ay totoo. Ang kanyang kabutihan ay nagniningning kahit na walang mamahaling ilaw ng mansyon. Isang matinding kirot ang gumuhit sa puso ni Theo. Nakita niya ang babaeng minahal niya, sa mundong tunay nitong ginagalawan, isang mundong simple, totoo, at puno ng tunay na pagmamalasakit. At sa sandaling iyon, alam na niya. Alam na niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Hindi para sa kanyang pamilya. Hindi para sa kanyang tungkulin. Kundi para sa kanyang sarili. Para sa kanya. Hindi niya ito nilapitan.
hindi pa ito ang tamang oras. Ang isang simpleng di sorry ay hindi sapat para burahin ang sugat na nilikha niya. Kailangan niyang patunayan sa gawa, hindi sa salita, na nagbago na siya. Nahanda na siyang maging ang lalaking karapat-dapat para dito. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang kotse. Ang bawat hakbang ay may bigat ng isang desisyon. Isang desisyong babago sa lahat. Lumipas ang ilang araw ng mapanlinlang na katahimikan. Para kay Rina, ang bawat paglubog ng araw ay isang maliit na tagumpay, isang araw na naman ang nalagpasan niya nang hindi iniisip ang mga Devilla. Ang kanyang mundo ay umikot na lang sa pag-aalaga sa kanyang ina at sa pagbabalik loob sa kanyang mga kaibigan at kasamahan sa ospital. Ibinabalik niya ang kanyang sarili, piraso bawat piraso. Isang gabi, pagkatapos ng kanyang shift, pagod siyang naglalakad papunta sa parking lot ng ospital. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay tahimik, maliban sa malayong tunog ng mga sasakyan sa highway. Habang papalapit siya sa kanyang lumang kotse, isang anino ang humarang sa kanyang daan. Napahinto siya, ang puso niya ay biglang kumabog. Rina! Ang boses na iyon! Ang boses na pilit niyang kinakalimutan ngunit nakaukit na sa kanyang alaala. Nakatayo si Theo sa ilalim ng nag-iisang poste ng ilaw, ang mukha'y bahagyang natatakpan ng dilim. Hindi na siya nakasuot ng uniforme o ng mamahaling damit. Isa lang siyang lalaki sa simpleng t-shirt at maong, ngunit ang presensya niya ay sapat na para muling buksan ang lahat ng sugat. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Rina, ang boses ay matigas at walang emosyon. Isang depensa. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Theo, humakbang palapit. Otomatikong umatras si Rina. Wala na tayong dapat pag-usapan. Umalis ka na. Tumalikod siya at akmang bubuksan ang pinto ng kanyang kotse. Please, pagmamakaawa ni Theo. 5 minuto lang. Mayroong kakaiba sa boses niya. Wala na ang dating otoridad, ang dating yabang. Napalitan iyon ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na parang pagkasira. Dahil dito, napahinto si Rina, ngunit hindi siya lumingon. Hindi ako naparito para humingi ng tawad sa paraang inaasahan mo. Simula ni Theo, ang boses niya ay mahina. Dahil alam kong walang salita ang sapat para sa sakit na idinulot ko. Hindi rin ako naparito para sabihing mahal kita, dahil sa ngayon, ang mga salitang iyan ay walang kwenta kung galing sa akin. Nakinig lang si Rina, ang likod ay nakaharap pa rin sa kanya, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa susi ng kotse. Naparito ako, pagpapatuloy ni Theo, dahil may utang ako sa'yo. Isang utang na katotohanan. Huminga siya ng malalim. Tinanong mo ako noon kung bakit ako nasa bar ng gabing iyon. Sinabi kong para makalimot. Pero hindi ko sinabi sa'yo kung ano ang gusto kong kalimutan. Dito na dahan-dahang lumingon si Rina, ang kanyang kuryosidad ay nanaig sa kanyang galit. Noong bagong kapitan pa lang ako, sabi ni Theo, ang mga mata ay nakatingin sa malayo na para bang binabalikan ang isang madilim na nakaraan. May isang misyon kami. Isang engkwentro. Masyado akong naging kampante. Nagkamali ako ng desisyon, isang maling utos. At dahil doon, dahil sa akin namatay ang pinakamatalik kong kaibigan. Si Corporal David Reyes. Namatay siya sa mga braso ko. Nakita ni Rina ang sakit sa mga mata ni Theo, isang sakit na dalisay at hindi peke. Ang pamilya ko, ang lola ko, ginamit nila ang kanilang pera at impluwensya para pagtakpan ang lahat. Pinalabas nilang isang kabayanihan ang nangyari. Binigyan ako ng medalya para sa isang bagay na dapat kong ikahiya habang buhay. Mula noon, bawat araw, nabubuhay ako sa kasinungalingang iyon. Naging manika ako ng lola ko, sunod-sunuran sa lahat, dahil pakiramdam ko, wala na akong karapatang magdesisyon para sa sarili ko. Ipinagkait ko sa sarili ko ang kaligayahan dahil pakiramdam ko, hindi ko iyon deserve. Tumingin siya ng diretso kay Rina. Noong gabing iyon sa sala noong sinisiraan ka ng lola ko, ang nakita ko sa salamin ay hindi ikaw. Ang nakita ko ay ang sarili ko. Isang duwag. Pareho kaming duwag. At sa takot ko, sa kaduwagan ko, hinayaan kong saktan ka niya. Hinayaan kong mangyari ulit ang nangyari noon, ang pananahimik sa harap ng isang malaking kasinungalingan. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Theo. Isang luha na hindi niya pinunasan. Hindi ako perpekto, Rina, sabi niya, ang boses ay basag. Marumi rin ang mga kamay ko. Puno rin ng mga sugat ang puso ko. At hindi ko hinihiling na maging perpekto ka.
Ang gusto ko lang ikaw. Ikaw sa lahat ng tapang at sakit mo. Ikaw sa lahat ng lakas at kahinaan mo. Nakatayo lang si Rina, hindi makapagsalita. Ang lahat ng galit na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang makapangyarihang Kapitan de Villa. Isa siyang tao, isang taong nasasaktan, nagsisisi at nagpapakumbaba. Hindi niya namalayang tumutulo na rin pala ang kanyang mga luha. Mga luha hindi na ng galit, kundi ng isang emosyong hindi niya mapangalanan. Pagkaunawa. Awa. Marahil ang simula ng pagpapatawad. Hindi niya pa rin siya sinagot. Hindi niya pa rin alam ang sasabihin. Ngunit sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, hindi na niya ito itinulak palayo. Biglang isang pamilyar na boses ang pumutol sa kanilang sandali. Rina! Anak, kanina pa kita hinihintay. Sabay silang napalingon. Nakatayo sa may entrance ng ospital si Aling Mercy, may dalang isang maliit na bayong. Naglakad ito palapit sa kanila, ang mga mata ay nagtatanong. Nang makita nito kung sino ang kasama ng kanyang anak, isang mukhang pamilyar mula sa mga balita at sa mga kwento ni Rina, ang ngiti nito ay naglaho. De Villa, sabi ni Aling Mercy, ang boses ay may bahid ng takot at galit. Kilala niya ang pangalang iyon. Kilala niya ang uri ng mga taong nagtataglay niyon. Hinawakan niya ang braso ng kanyang anak at marahang hinila palayo kay Deo. Anak, huwag, bulong ni Aling Mercy, ang boses ay puno ng pait ng nakaraan. Sasaktan ka lang niya. Sasaktan ka lang nila, tulad ng ginawa ng tatay mo. Ang mga salita ng kanyang ina ay parang isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos kay Rina, ginigising siya mula sa sandali ng kahinaan. Ang katotohanan. Ang masakit na katotohanan na ang pag-ibig sa pagitan ng mayaman at mahirap ay madalas nagtatapos sa luha. Tumingin siya kay Theo, ang kanyang mga matay muling napuno ng pag-aalinlangan. At pagkatapos, tumalikod siya at sumama sa kanyang ina. Iniiwan si Theo na nakatayong mag-isa sa ilalim ng nag-iisang poste ng ilaw. Ang pagtalikod ni Rina at ng kanyang ina ay mas masakit pa sa isang sampal. Para kay Theo, iyon ang huling patunay. Hindi siya ang tinatalikuran nila, kundi ang pangalang de Villa at ang lahat ng aninong dala-dala nito. Habang nagmamaneho siya pabalik sa mansyon, wala nang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Ang naroon ay isang matatag at nakakayanig na determinasyon. Ang mansyon, sa kanyang pagbabalik, ay hindi na isang tahanan. Isa na itong malaking mausolyo, isang libingan ng mga pangarap na hindi kanya, ng isang buhay na ipinilit sa kanya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Isang tawag lang ang ginawa niya. Kinabukasan, pumasok si Theo sa library kung saan nagkakape ang kanyang lola. Ang hangin sa pagitan nila ay kasing lamig ng yelo. Ngunit si Theo ay hindi na ang dating apong laging nakayuko. Magandang umaga, Lola, bati niya, ang boses ay kalmado at matatag. Hindi siya sinagot ni Doña Elvira, nagpatuloy lang ito sa pagbabasa ng dyaryo. Ilang sandali pa, isang katok ang narinig sa pinto. Senora, narito na po si Atty. Reyes, anunsyo ng mayordoma. Napababa ng dyaryo si Doña Elvira, ang nooy nakakunot. Hindi ko siya ipinatawag. Ako po ang nagpatawag sa kanya, Lola, sabi ni Theo. Pumasok si Atty. Reyes, isang matandang lalaki na matagal ng abogado ng kanilang pamilya, dala ang isang itim na briefcase. Mateo, Senora, bati nito. Umupo ka, attorney, sabi ni Theo, iginawi ang upuan sa tapat ng mesa. Lola, umupo po kayo. May pagtatakang umupo si Doña Elvira, ang mga mata ay hindi inaalis sa kanyang apo, sinusubukang basahin kung ano ang nangyayari. Binuksan ni Atty. Reyes ang kanyang briefcase at inilabas ang isang makapal na pligo ng mga dokumento. Nandito na ang lahat ng hiniling mo, Mateo. Inilatag ni Theo ang mga dokumento sa harap ng kanyang lola. Ano ito? Tanong ng matanda. Yan po ang aking pagbibitiw, sagot ni Theo, ang boses ay hindi nanginginig. Ang pagbibitiw ko bilang miyembro ng board ng De Villa Corporation. Ang pagtalikod ko sa lahat ng shares at stocks na nakapangalan sa akin. At ang pagtalikod ko sa aking mana. Lahat. Natawa si Doña Elvira, isang tawang walang saya. Nagbibiro ka ba, Mateo? Isa na namang drama? Hindi po ito drama, Lola, sabi ni Theo, itinulak ang isang dokumento at isang ballpen palapit sa kanya.
Pirmahan niyo lang po yan bilang saksi at pagkatapos, tapos na ang lahat. Ang tawa ng matanda ay biglang naputol. Tinitigan nito si Theo, ang mga matain ng lalaki sa hindi makapaniwalang gulat. Ano? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo ko para itayo ang pangalang ito. Itatapon mo lang ang lahat para sa isang babaeng walang pinanggalingan? Hindi ko ito ginagawa para lang sa kanya, Lola, sagot ni Theo, ang tingin ay matatag. Ginagawa ko ito para sa sarili ko. Ayoko na. Ayoko nang maging manika. Ayoko nang mabuhay sa isang kasinungalingan. Walang hiya ka, sigaw ni Doña Elvira, tumayo ito, ang mukha'y namumula sa galit. Sinira mo ang lahat. Sinira mo ang pangarap ko para sa'yo. Sinira mo ang pamilya. Hindi, Lola. Isang mahinang boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Mula sa may pintuan ng library, nakatayo si Isabelle, nakasuot ng puting bestida. Payat pa rin siya at maputla, ngunit may bagong lakas sa kanyang mga mata. Lumapit siya dahan-dahan. Isabel, hijad. Gulat na sabi ni Doña Elvira. Hindi niya sinira ang lahat, Lola, pag-ulit ni Isabel, ang boses ay mahinahon ngunit matatag. Iniligtas niya ang sarili niya. Huminto ito at tumingin kay Theo. At ako rin. Napatingin ang lahat kay Isabelle. Pagod na rin po ako, Lola, sabi ni Isabelle. Pagod na akong maging parte ng isang kasunduan. Pagod na akong mabuhay sa isang buhay na hindi ko pinili. Tumingin siya kay Theo, at sa unang pagkakataon, isang tunay at tapat na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kaya sa harap ninyong lahat, kinakansela ko na ang aming kasunduan. Malaya ka na, Theo. Napatulala si Doña Elvira. Napaupo ito sa kanyang silya, tila ba nawala ng lahat ng lakas. Tumango si Theo kay Isabel, isang tingin ng pasasalamat at respeto. Kinuha niya ang ballpen. Ang tunog ng dulo nito na kumakaskas sa papel habang nilalagdaan niya ang bawat pahina ay ang tanging maririnig sa silid. Bawat pirma ay isang pagputol sa tanikala. Pagkatapos, tumayo siya. Hinubad niya ang kanyang mamahaling relos at ipinatong sa mesa. Inilabas niya ang kanyang wallet, kinuha ang lahat ng credit card, at ipinatong din sa mesa. At sa huli, ang susi ng kanyang kotse. Paalam, Lola, sabi niya ng mahina. Huminga ng malalim si Isabel. Be happy, Theo. Tumango ulit si Theo. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palabas ng library, palabas ng mansyon, palabas sa buhay na dati isa kanya. Hindi siya lumingon. Naglakad siya sa mahabang driveway, nilagpasan ang mga mamahaling kotse, ang perpektong hardin, ang mga gwardya. Patuloy lang siya sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa dambuhalang bakal na tarangkahan. Binuksan niya ito at humakbang palabas. Pagkasara ng tarangkahan sa kanyang likuran, ang tunog nito ay parang isang huling kalansing ng kadena. Nakatayo siya ngayon sa labas, sa gilid ng kalsada, wala ni isang kusing sa kanyang bulsa. Tanging ang suot niyang damit at ang isang pusong sa wakas ay malaya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, hindi na iyon mahalaga. Lumipas ang ilang linggo. Ang panahon ng tag-ulan ay unti-unting nagpaalam, at ang araw sa Tagaytay ay muling sumikat ng may panibagong init at pag-asa. Para kay Rina, ang bawat umaga ay hindi na isang laban, kundi isang biyaya. Ang kanyang ina ay unti-unti nang lumalakas, at ang mga ngiti nito ay mas madalas nang nasisilayan. Ang balita tungkol sa pagtalikod ni Theo de Villa sa kanyang yaman ay kumalat na parang isang apoy sa buong lalawigan. Narinig ito ni Rina mula sa mga tsismisan sa ospital, nabasa sa mga lokal na pahayagan. Sa tuwing maririnig niya ang pangalan nito, isang kakaibang kirot at paghanga ang kanyang nararamdaman. Ginawa niya. Totoo pala ang sinabi niya. Isang hapon, habang naghahanda siya ng merienda, kinausap siya ng kanyang ina. Anak, sabi ni Aling Mercy habang nakatingin sa labas ng bintana. Noong gabing iyon sa ospital nakita ko ang pagsisisi sa mga mata ng lalaking iyon. Napahinto si Rina sa paghiwa ng tinapay. Alam kong natatakot ako para sa'yo, pagpapatuloy ng kanyang ina, lumingon ito sa kanya. Dahil ayokong maranasan mo ang sakit na dinanas ko. Pero nakikita ko rin, Rina, na iba siya. At iba ka. Mas matapang ka kaysa sa akin. Hinawakan ni Aling Mercy ang kamay ni Rina.
Ang puso, anak, hindi natuturuan. Kung saan ito masaya, doon ito pupunta. Huwag mong hayaang ang takot ko ang maging kulungan mo. Isang luha ang pumatak sa mata ni Rina, isang luha ng pasasalamat. Niyakap niya ang kanyang ina ng mahigpit. Salamat, Nay. Nasa gitna sila ng kanilang sandali nang may marinig silang isang mahinang katok sa kanilang pinto. Nagkatinginan sila. Bihira silang magkaroon ng bisita. Nagpunas ng kamay si Rina at naglakad papunta sa pinto. Sa pagbukas niya nito, ang kanyang paghinga ay tila huminto. Nakatayo sa harap niya si Theo. Ngunit hindi ito ang Theo na nakilala niya. Ang buhok nito ay medyo mahaba na. Ang suot nitong polo shirt ay simple at medyo kupas na. May kaunting anino ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit ang mga matang iyon ay may bagong kislap, isang kislap ng kapayapaan. Sa isang kamay, may hawak itong isang maliit na supot ng pandesal. At sa kabila, isang solong bulaklak ng gumamela, halatang pinitas lang sa tabi-tabi. Hay, sabi nito, ang ngiti ay bahagyang nahihiya. Nagbabaka sakali lang. Alam kong 3:00 ang oras ng merienda ninyo. Hindi makapagsalita si Rina. Nakatitig lang siya, pinoproseso ang lahat. Nag-a-apply ako bilang security guard sa isang hotel dito sa malapit, pagpapatuloy ni Theo, na para bang nag-ulat. Medyo mahirap pala. Pero natanggap naman ako. Magsisimula ako sa Lunes. Isang security guard. Ang dating kapitan at tagapagmana, ngayon ay isang security guard. Mumiti si Theo, isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Hindi ito ang buhay na maipapangako ko sa iyo noon. Walang mansyon, walang mga kotse. Itinaas niya ang kamay na maihawak na bulaklak. Wala akong maibibigay sa iyo kundi ito. At ang puso ko. At isang pangako na sa bawat araw, pipiliin kong maging ang lalaking karapat-dapat para sa iyo. Dahan-dahang naglakad si Aling Mercy papunta sa likod ni Rina. Papasukin mo ang bisita mo, anak, sabi nito ng may ngiti. Lalamig ang kape. Tumingin si Rina sa kanyang ina, pagkatapos ay muling tumingin kay Theo. Ang lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan, ay natunaw na parang yelo sa ilalim ng sikat ng araw. Dahan-dahan niyang inabot at kinuha ang bulaklak. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa mga daliri ni Theo. Isang kuryenteng pamilyar, ngunit ngayon ay puno na ng init at pag-asa. Ito lang, bulong ni Rina, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ito lang ang kailangan ko. Hinawakan niya ang kamay ni Theo at hinila ito papasok. Kinagabihan, pagkatapos ng merienda at mahabang kwentuhan, sabay silang naglakad sa isang maliit na daanan malapit sa kanilang bahay. Ang papalubog na araw ay nagpinta sa kalangitan ng kulay kahel at rosas. Ang hangin ay sariwa, dala ang amoy ng lupa at mga bulaklak. Hindi magiging madali, sabi ni Theo, habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Alam ko, sagot ni Rina, sumandal siya sa balikat nito. Pero sino ba ang nagsabing kailangang maging madali? Umiti sila sa isa't isa. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa daan, unti-unting nagiging isa. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila bukas, kung anong mga pagsubok ang darating. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na iyon mahalaga. Dahil magkasama sila. At iyon ang lahat. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Isang karangalan ang samahan kayo sa bawat kabanata, sa bawat pagtawa, pag-iyak at pagtibok ng puso. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa mga lansangan ng Tagaytay, sa mga pasilyo ng ospital, at higit sa lahat, sa masalimuot na hardin ng puso ng tao. Habang isinusulat ko ang bawat salita, naramdaman ko ang bigat ng pagpili ni Theo, ang tapang ni Rina, at ang sakit ng pagpapatawad. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwentong hindi lang tungkol sa pag-iibigan, kundi tungkol din sa pag-ibig sa sarili, sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan, at sa pag-asang laging may bagong umaga na naghihintay. Sana, sa kwento ni Rina at Theo, ay may napulot kayong isang aral o inspirasyon na mananatili sa inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. At ngayon, nais kong marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kanilang paglalakbay ang pinakatumatak sa inyo? Iwanan lamang ang inyong komento sa ibaba.